Alright, hello guys. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan, so ito na naman po tayo. Gagawa ko ng bagong training video. Ano lang to, simple lang to, magiging napaka-ikli lang itong video na to. Naayos ko na kasi yung CapCut ko, kaya ginanahan ako ulit gumawa ng video. So, itong tool na to, isa to sa pinaka-importanting tool na dapat meron ka sa as a freelancer. So, yun yung ko, ititrain ko ngayon. Isang sobrang high-tech, one of a kind, napaka-importanting tool. Ito yung tinatawag na screenshot. Joke. Pero hindi nga, screenshot nga siya, guys. Yung kasi, dati kasi, I mean, usually ang ginagamit na pang screenshot, di ba, yung sa Paint. Parang ganun. Parang ganun yung naabutan ko before eh. Pero ever since na ginamit ko tong na to, software na to for screenshots. Ito na ginagamit ko ever since. Siguro years, sobrang tagal ko nang ginagamit ito. Ever since kailan pa? Kalimutan ko na eh. So ito ang app na to yung tinatawag na Lightshot. Ayan. So Lightshot, download mo lang siya sa desktop mo. Ayan. Pakadaling gamitin, tapos free. Ayan. So, once na ma-download mo siya, gagamitin, di ba kasi pag yung iba pag sa Paint, kakopy mo pa, paste mo pa sa Paint para maging screenshot gano'n. Itong Lightshot, talagang print screen lang. Ayan. Kung nakikita niyo sa sa video, i-screenshot niya lang yung kung ano yung gusto mong i-screenshot sa sa monitor mo. Ayan. 'Di ba? Pero hindi naman talaga yung hindi naman talaga yung screenshot na to ang pinaka-training. Ang pinaka-training na to is yung effectiveness nitong Lightshot. Ewan ko lang kung ganito rin siya ganito rin yung ibang screenshot na app. Pero sa Lightshot kasi pwede mo siyang gamitin kay ChatGPT nang hindi mo na kailangan mag-attach ng file. Para let's say meron kang gustong i-screenshot tapos gusto mo siyang ilagay sa document. Pero let's say mahaba, 'di ba? Syempre nakakapagod mag-type. Pwede mong gawin kay yun Lightshot plus plus ChatGPT. Pakita ko sa inyo. So halimbawa ito yung collection ko ng 50 subject lines sa course ko, 'di ba? So let's say gusto kong i-type 'yan, 'di ba? Instead of ita-type mo siya sa halimbawa tawag dito, may webinar, di ba? Nanonood ka ng webinar, ganun. Tapos gusto mong i-type yung mga o isulat yung mga slides ng nagpe-present. Pwede mong gamitin si Lightshot, tapos i-copy paste mo lang yan, di ba? So halimbawa, copy paste mo ganyan. Tapos i-copy mo, tapos i-paste mo siya kay ChatGPT. So ayan, di ba? So pag lumabas na yan kay ChatGPT, sabihin mo lang kay ChatGPT, type what's in the screenshot. So pag in-enter mo yan, ayan, mababasa ngayon ni ChatGPT yan. Tapos ayan, susulat niya na kung ano yung nasa loob ng tawag dito, kung ano yung nasa screenshot. Diba? So, effective siyang gamitin pag pag let's say nanonood ka ng training, ng webinar, ganun. Tapos, hindi ka ganun kabilis mag-type. O, syempre, di mo makaka-copy paste yung pinapanood mo lang, di ba? So, ayan. Pwede mong gawin yan. Screenshot mo lang, copy paste mo paste mo kay ChatGPT, tapos ipa-type mo sa kanya. Tapos yun. Ayan. Here are the 15 new subject lines using the formula. Ayan. Ito rin yan eh. Diba? Tapos yung top 10, 5-minute ritual for unstoppable focus. Ayan, hindi yan eh. Ayan. Diba? Sa Canva pwede rin siya eh. Sabi yung Canva ko. Ayan. So, pag nag-copy ka ng isang pinaste mo, ayan na siya. Ayan na yung picture. Diba? So, hindi mo na kailangan mag-upload ng file. So, hindi mo kailangan mag-screenshot, save sa computer, tapos upload ng file. Diba? Kumbaga nabawasan ng extra step which saves you time pag kailangan mong gumawa ng mga ganito klaseng task. Ayan. So, yun lang. Hopefully may natutunan kayo. See you in the next video.